Ano mensahe ang kailangan nyong malaman ngayon o within 1 week from now? Intuition, love spell, ano yan? So ang dating, yung iba sa inyo may intuition na may love spell na nangyayari. Either sa iyo o sa someone na malapit sa iyo, o baka naman partner mo to kung meron man. Gayuma kasi to, love spell, pero mas tatama siguro to sa in a relationship na parang kinukutuban, na may something na nangyayari sa partner niya, parang nahumaling sa iba. Tapos kung titingnan mo, wala namang panama dun sa ipinagpalit. Red flag Tapos love spell. Kung ano to, third party situation, pwede rin na parang may nahuhumaling sa iba o yung iba sa partner mo. Kung in a relationship, again, dun lang to sa in a relationship tatama. Pregnancy, date night, kung ito lang, may mabubuntis. Kung di kayo to, o tatama sa inyo yung reading, baka sa someone na kakilala ninyo. Pero kung i-combine natin tong dalawa, halimbawa magde-date, baka mag-lead sa pregnancy. Hindi natin alam saan tutungo yung date night na to. So, beware. Yung mga single dyan, dahil na kung single tapos makipag-date o eyeball, hindi natin masabi kung saan tutungo yung date na yan. Ayan, baka mabuntis. Gabi pa naman. Pwede rin naman to sa in a relationship. Kung magde-date, basta parang may mabubuntis dito within 1 week from now, lalo na kung ayan nga, magde-date, make a date. To air sign, kasi ano tayo, earth sign na to Taurus, Virgo, Capricorn. Tapos meron tayong air sign dito. Di lalo na kung ang person ay Gemini, Libra, Aquarius. Mali pa spelling, pero ayan nyo na. So, dun lang tatama tong pregnancy chorba dito. May ka-date o partner ay isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Beware. Okay? Pero tingnan pa natin yung susunod. Caution. O yun nga, pinag-iingat dito sa air sign na to. Kasi, caution. Ito lang naman ang inaisip kong dapat maging cautious sa pregnancy. Kung di gusto, diba? Magiging unwanted o unplanned pregnancy ito.
Pero kung hindi natin isasama yung mga sinabi ko kanina, ito lang dalawa. Within 1 week from now, mag-ingat sa tao na Gemini, Libra, Aquarius for some reason. Ewan ko. Kasi may ano tayo dito, warning o warning. O pwede rin namang yung kakilala nyong air sign na malapit sa inyo ay magiging workaholic. Huwag na nga to. Iba na. Ito. Dito tayo sa tarot. Ano ba to? Three of Fire. Ano to? So, ang dating sa akin, may iba sa inyo, pero ang tatamaan lang nito ay yung mga may work. Kasi mag-expand yung gusto nilang mangyari na goal. Baka maisipan mag-resign o umalis. Kasi, ewan ko, parang may goal kasi tayo. Goal dito, expansion, vision, na parang di na siya masaya sa work niya at gusto niya mag-grow. Na parang naghahanap na siya, nag-start na siya maghanap o baka may nahanap na bagong work. So either nangyayari na to, mangyayari pa lang, pero ang theme ay pag-alis sa pinagtatrabahuhan. Parang gusto niyo hanapin yung fulfillment dito. Yung totoong fulfillment. Awakening. Mediation, cooperation, contemplation, perspective, selflessness. Ang tingin ko kasi dito, ito yung mini version nito. Ako lang naman yun. Itong Hangman, itong Four of Swords. Kasi parehong disconnection to. Parehong ayaw kumilos. Nag-iisip. Naghahanap ng wisdom. O gusto ng healing. Kuha pa nga tayo ng ibang scenario. Pero applicable lang to sa dumaraan ng trials. Pero anong klaseng trial to? Trial. Kaya pala gusto ng healing. Ayan. In pain pala. Kasi ang Three of Swords pwede rin may kinalaman sa third party situation. Baka yun na yung trial dito. Kaya gustong mapag-isa. Pain kasi. Babagay. Marami namang cause ng pain. Pero 3. Kasi yung 3 of Swords ay pwede ring 3 of Spades. At ang 3 of Spades ay usually may kinalaman sa breakup, sa relasyon, o involvement ay third party. May involvement ng third party.
O sabihin natin may infidelity and faithfulness. Pero again, more likely relationship to. Problem sa relationship. Pero sabihin natin nangyayari na to. Nagkaroon ng third party situation. Sabihin natin, may iba sa inyo, halimbawa nag-i-inquire kung may reconnection ba na maaaring mangyari. Wala. Parehong wala to. Walang reconnection within 1 week from now. Lalo na kung air sign yung partner. O air sign, Sun, Moon, Rising, Venus. O Jupiter. Teka. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, or Jupiter sa birth chart. Basta air. May ano tayo. Air sign dito. Dun sa kaninang clue natin, di ba? Meron. Na parang may caution daw. Siguro siya na ngayon nagloloko doon. Sa sinabi ko kanina. Kung di pa aware. Kung di pa nangyayari, edi yan na nga. May third party. Tapos magdi-disconnect. O who knows, baka nga mag-lead pa sa breakup na talaga. Ano namang advice dito? Advice. 5 of air. 5 of swords. So, anong advice? Kailangan mong hanapin ng katotohanan kung mangyari man to. Dahil nga, may third party. Kailangan hanapin ng clarity. Anong nangyari? Bakit nag-lead sa ganito? Third party? Ba't nagloko? O kilalanin kung sino ba yung third party. Parang kailangan mo hanapin ng truth. Kailangan mo mag-reassess. Hanapin anong mistake na nangyari. O bakit ganyan? Nag-lead sa sneakiness, deception. So, yan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.